Magandang araw mga boss, i-PMS ko muna itong sasakyan ni customer dahil nga sa ibibiyahe niya raw ito ng probinsya at medyo malayo nga yung tatakbuhin niya. Simulan ko muna mga boss sa pag-change oil at dahil nga sa meron itong engine cover dito sa ilalim niya, gumamit kayo dyan ng manipis na plus screw. Sikwatin nyo itong plastic clip niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inaangat ko itong plastic clip niya na naglalak dito sa engine cover. Pag naiangat nyo mga boss, matatanggal nyo na yung plastic clip. Tapos meron pa dito sa kabilang side niya, bali dalawa kasi yan, iangat nyo rin yung naglalak dito sa plastic clip para tuluyan nyo nang matanggal itong cover. Bali dalawa yan mga boss yung tatanggalin yung cover. Ganun din, meron din ditong plastic clip na naglalak na cover para matanggal mo yan. Pag natanggal mo na yung dalawang engine cover mga boss, punta ka na ngayon dito sa oil pan mo. Tanggalin mo na ngayon yung drain plug niyan gamit ka ng box wrench sa number 14 para ma-drain mo na itong langis. At pag kaunti na lang yung tumutulo, ibalik mo muna yung drain plug dahil nga sa ang gagawin ko dito mga boss, ipa-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer. Kaya ibalik mo muna yung drain plug niyan, tsaka mo yung gamitan ng box wrench mo na number 14 at higpitan. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Gagamit ako dyan ngayon ng langis na pang-flashing ko dito sa makina. Pero kung wala naman kayong budget mga boss, gaya ng ibang nagre-reklamo dyan na may-ari ng sasakyan na magastos daw itong ginagawa ko, boss, hindi naman kita pinipilit na gayahin mo itong ginagawa ko. Start ko na itong makina. Kasi nga boss, binigyan ka naman ng Diyos ng sarili mong pag-iisip eh. Kung sa palagay mo mapapagastos ka, pwedeng patuluin mo lang yung langis. Ito kasing ginagawa kong pag-flashing para sa akin na matagal ko naman ng ginagawa at karamihan naman sa mga paggawa ang ginagawa rin yan para mas malinis ang langis mo pagtapos mo magpa-change oil. Kung tutuusin niya, doble trabaho itong ginagawa ko. Kaya lang ang gusto ko, mas malinis. After ko ma-change oil itong makina, sana maintindihan mo dahil naka 5 minutes na akong naka-start itong sasakyan ni customer, switch off ko na itong makina. After ko nga na ma-switch off itong makina ni customer, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan niya para ma-drain ko ulit itong langis na ginamit kong pang-flashing dito sa makina. Gagamit ako dyan ulit ng box wrench sa number 14, luwagan ko itong drain plug, tsaka ako ngayon yan tatanggalin na. At para naman hindi masayang yung oras nyo na naghihintay kayo dyan habang nagpapatulo kayo ng langis, punta na kayo dito sa lumang oil filter nyo, tanggalin nyo yan para mapalitan. Gumamit kayo ng oil filter wrench, luwagan nyo itong oil filter. Pag maluwag na yan, kamayin nyo na itong oil filter sa pagtanggal. Pag wala nang tumutulo, gamit ka ng basahan, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At pag kinabit mo naman itong bagong oil filter, yung o-ring yan, pahiram mo ng langis para pag hinigpitan mo yan gamit yung kamay mo, hindi mapilipit yung o-ring. Ngayon kung hindi mo kayang higpitan ng kamay mo, gumamit ka ng oil filter wrench. Ganun lang yun mga boss. Tapos pwede mo nang ibalik itong cover ng makina mo. Ayan mga boss, sa pagkabit itong cover mga boss, simpleng-simple lang yan. Same procedure kung paano mo tinanggal itong cover ng makina mo, ganun mo rin siya ibabalik. Dahil pag binalik mo naman itong engine cover mo, meron naman yung guide na hindi ka malilito. Pag okay na, gamit ka ngayon ng basahan, punasan mo itong pagkakabitan mo ng drain plug. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug mo gamit yung box wrench sa number 14, ipainal mo na ngayon yung higpit dito sa drain plug. Tapos punasan mo yan at pag okay na, pwede ka na ngayon bumalik ulit dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaredy si customer na 1 gallon. Pero hindi mo isasalin lahat yan mga boss. Gumamit ka ng dipstick para sigurado ka sa sukat ng langis na ilalagay mo dito sa makina. Kaya ako naman nasabi yan kasi pag nag-drain ka ng langis mo dito sa makina, hindi ka naman nakakasigurado kung na-drain mo lahat eh. Kaya ang pinaka-the best dyan, example lang mga boss, halimbawa ang capacity ng makina mo sa langis, 3.8 o di kargahan mo muna siya ng 3.5 tapos pa-start mo itong makina. After 3 minutes, switch off mo itong makina. Tapos palipas ka ulit ng 3 minutes, tsaka mo ngayon hugutin yung dipstick mo. Punasan mo yan, tsaka mo ngayon sasukatin ulit. Pag kulang, tsaka ngayon magdagdag. O di ba mas malapit sa katotohanan yon na hindi ka susobra sa pagsalim mo ng langis dito sa makina? Start ko muna itong makina. After 15 minutes na naka-start itong makina, i-check ko ngayon itong upper radiator hose niya. Pipisilin ko yan mga boss. Eh, naging ugali ko. Kung mapapansin nyo, medyo matigas yung upper radiator hose niya. Dahil nga sa PMS naman yung gagawin ko dito, hinanap ko yung drain plug niya. At nag-recommend ako kay customer na i-drain ko yung coolant niya dito sa radiator. Switch off ko muna itong makina.
Tapos i-check ko yung drain plug nitong radiator kung kaya abutin ng kamay ko dito na hindi ako mahihirapan. Kaya lang mga boss, medyo masikip ang datingan kapag dyan ako magdi-drain. Tanggalin ko muna itong radiator cap mga boss para sumingaw yung pressure niyan. Yun lang mga boss, puro kalawang na itong bukana ng radiator niya. Tapos wala nang coolant sa radiator, tubig na lang ang nakalagay. At para hindi ako mahirapan, tanggalin ko itong air filter box niya. Meron lang naman 2 bolt na number 12 yan. At pag natanggal ko na yung 2 bolt, dito naman ako sa intake hose ng air filter housing. Meron niyang clamp mga boss, gamit ka ng socket rin sa number 10. Luwagan nyo lang yun. Tapos itong bolt na number 10 dito sa ground, tanggalin nyo yan mga boss para itong wire na nakaharang, mailihis nyo siya. Nang sa ganun, matanggal mo itong air filter box na walang abala. Iangat mo lang yan mga boss, itong air filter box dahil nakatusok lang naman yan. Ayan mga boss, yung tinuturo ng daliri ko, nakatusok lang yun. Ayan sa butas na yan, oh. Ayan, di ba? Kaya pag binalik mo itong air filter box, itusok mo rin siya ulit. Pero bago ako mag-drain mga boss, tanggalin ko muna itong lumang air filter ni customer. Siyempre kasama na yan sa papalitan ko. Malayo kasi yung biyahe ni customer, norte. At ito na ngayon mga boss, yung bagong air filter. Ilalagay ko na yan. Sa paglagay niyan mga boss, same procedure. Kung paano mo tinanggal yung lumang air filter, ganun mo rin siya ibabalik. Tapos yung 2 clip niyan dito sa magkabilang gilid, siguraduhin mong maayos yung pagkakalagay mo. At dahil okay na, dito na ako ngayon sa radiator ni customer. Luwagan ko na itong drain plug niya para yung tubig niyan tumulo na rin. Nakita nyo naman, oh, tubig na lang yung nakalagay dito sa radiator ni customer dahil nga sa pag nagkulang siguro ng coolant dito sa reservoir niya, ang dinadagdag niya lang tubig, kaya ganyan ang nangyari. Actually, coolant naman daw yung dating nakalagay dyan. Dahil sa konti na lang yung tumutulo dito sa radiator ni customer, higpitan ko muna itong drain plug niya. At bago ko ito lagyan ng coolant mga boss, balawan ko muna itong radiator gamit itong tap water. Pag napuno ko na yung radiator mga boss, kaya lang may napansin ako, ang kapal ng kalawang dito sa bukana niya. Ilapit ko itong camera. Kaya gumamit ako dyan ng screwdriver na manipis, tapos pinatungan ka ng basahan, tsaka ako kinutkot yung kalawang dito sa bukana ng radiator. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kinukutkot ko yung kalawang dyan. Pag natanggal na, salinan ko ulit siya ng tubig hanggang sa mapuno ka na itong radiator. Pag puno na itong radiator, ibalik ko muna itong ground wire niya mga boss dahil nga sa i-start ko itong makina. Hinayaan ko naka-start itong makina hanggang 10 minutes. At dahil sa nag-open yung thermostat niyan, nagdagdag ako ng tubig mga boss. Forward na tayo mga boss, after 15 minutes na naka-start itong makina, dahil sa pangalawang drain ko na yan, tatanggalin ko na ngayon itong drain plug. Mag-iingat lang kayo mga boss dahil sa medyo mainit yan pag tinanggal nyo itong drain plug, baka mapaso kayo. Kaya ako naman tinanggal itong drain plug mga boss habang naka-start itong makina. Sasalinan ko naman ngayon ng tubig yan para continuous naman yung tapon ng tubig. Mas maganda sana kung meron kayong hose, mas madali. Kaya lang mga boss, alam nyo naman, wala akong shop. Dito lang naman ako madalas nakapwesto sa tapat ng bahay ng customer ko. Yun ay kapag nalilibre ako sa pinapasukan kong trabaho. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil continuous naman na yung tapon ng tubig nito. Switch off ko na itong makina para madrain na maigi yung tubig dito sa radiator. Silipin natin dito sa ilalim ng radiator mga boss. Kung makikita nyo, malinis na yung tubig na tumutulo dyan. At para hindi masayang yung oras ko habang pinapatulo ko yung tubig dito sa radiator, tatanggalin ko itong coolant reservoir. Meron lang naman yung bolt na number 10, tanggalin mo yun. Importante yan mga boss, pag nagpa-PMS kayo, pati itong coolant reservoir, nililinis yan. Ang ginagawa ko nga dyan, sinasabunan ko para pag nilagyan mo yan ng bagong coolant, syempre, presentable naman kay customer. Nakita nyo naman siguro mga boss nung tinanggal ko itong coolant reservoir, di ba? Isang bolt lang na number 10 yung tinanggal ko dyan, tapos nakatusok lang naman itong coolant reservoir. Hilahin nyo lang yan paangat, ganun lang siya kadali. Tapos sa paglinis naman, gumamit lang naman ako dyan ng powder na sabon. Tapos kinuskus ko yan, pwede naman basahan kung meron kayo, pwede rin yung brush kung meron din kayo. After nyo masabon yung loob, tsaka yung labas, banlawan nyo maigi. Pag malinis na itong loob at labas ng coolant reservoir mo, pwede mo nang ibalik yan sa dati niyang posisyon. Nakita nyo yung tinuro ng daliri ko, tapos dito sa coolant reservoir, yung tinuro uli ng daliri ko, itutusok nyo dyan itong coolant reservoir nyo sa butas na yon. Pag lumapat na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 10. Ipakapit mo na yun sa trade niya, tapos gumamit ka ng socket wrench na number 10, tsaka mo ngayon i-final yung higpit. Pwede ka na ngayon magsalin ng coolant mo. Sa pagsalin naman ng coolant dito sa reservoir, mga boss, madali lang, ilagay mo lang siya sa pool. Pag okay na, naka-level na siya, o ilagay mo na itong
cup ng reservoir mo kasama yung hose. Ipakita ko sa inyo mga boss na dito sa coolant reservoir niya, naka-level na yan or naka-full na. Ayan, nakita nyo mga boss, naka-full na itong coolant niya dito sa reservoir. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa radiator ni customer. Siyempre itong drain plug niya, ibabalik ko na yan. Sa pagbalik ng drain plug dito sa radiator mga boss, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo ng drain plug. Hindi pwedeng magkaroon ng leak yan kahit kaunti. At ito namang tinuro ng daliri ko, yung butas na yan mga boss, dyan nyo itutusok itong tinuturo ko dito sa air filter box niya. Siguraduhin yung maayos yung pagkakatusok niyan or nakalapat siya. Pwede kayong magkamali kasi ako nung una nagkamali ako ng tusok eh. Hindi ko pala siya naisentro kaya tabingi itong air filter box ko. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt na number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos itong ground wire niya, ikinabit ko na rin yan. Pinakapit ko na rin yung bolt niya na number 10, tsaka ako ngayon siya hinigpitan gamit yung socket wrench sa number 10. Sunod ko na rin hinigpitan itong 2 bolt na number 12 dito sa air filter box. Tapos yung clamp dito sa inlet hose sa air filter mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko na rin yun. At kung sa palagay mo okay na lahat, pwede ka na ngayon magsalin ng panibagong coolant. Bali dito sa pagsalin ko ng coolant mga boss sa radiator, 4 liters yung nakaredy ko dyan. May sumobra pa akong kaunti. Dahil napuno na yan, ibalik ko na itong radiator cap tapos start ko na itong makina. At habang naka-start itong makina mga boss, dahil nga sa hihintayin kong mag-open itong thermostat niya para pag nagkulang ng coolant dito sa radiator, magdadagdag ako. Kaya linisan ko muna itong makina ni customer para pag ibinalik ko na sa kanya itong sasakyan niya, edi wow, malinis kahit papaano. At saka malay natin magtip si customer, joke lang yun. Actually mga boss, lahat naman ang ginagawa kong sasakyan, sobra naman sila magbayad eh. At higit sa lahat mga boss, karamihan sa mga customer ko na matatagal, mababait sila. Kaya nga talagang hindi ko sila mahindian mga boss pag tinawag nila ako. Punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Switch off ko na itong makina mga boss dahil nakita nyo naman malinis na yung makina. Clean off ko na, switch off ko na yan. Ilang beses na kasi nag-open yung auxiliary pan nito. Ibig sabihin nun, nag-open na yung thermostat yan. Kaya kulang na yung coolant yan dito sa radiator. Or possible dito sa coolant reservoir niya, humigop na siya. Tanggalin ko na itong radiator cap. Tsaka ako ngayon magdagdag ng coolant. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, nagdagdag na ako ng coolant. Pati dito sa reservoir mga boss, tinanggal ko yung takip niyan dahil nga sa humigop na yan. Dahil sa nagbukas na nga itong thermostat niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, ang laki na ng kulang. Automatic kasi yan mga boss, pag nag-open itong thermostat niya, at kulang yung coolant mo sa radiator, hihigop yan dito sa reservoir ng coolant. Pag ganyan mga boss, mag-add ka ulit ng coolant dito sa coolant reservoir mo. Ilagay mo ulit siya sa pool. Ganun lang naman kadali yun. I-close up ko ulit mga boss. Nakita nyo, di ba? Nakalagay na siya sa pool. Pwede mo na ngayon ibalik itong cap ng coolant reservoir mo. Tapos isunod mo sa ibabalik itong radiator cap niya, syempre naman. Dahil sa puno na ng coolant itong radiator, pati itong coolant reservoir, start ko na itong makina. Yun, okay na. Painitin ko naman itong makina mga boss para ma-check ko itong upper radiator hose niya mamaya kung lalambot siya pag pinisil ko yan. Pakita ko muna sa inyo itong pagkakalinis ko dito sa makina ni customer. Kahit punos lang yan mga boss, kita nyo naman, di ba, malinis. Dahil naka 15 minutes na ako, pisilin ko na itong upper radiator hose. Kung makikita nyo mga boss, di ba, malambot na siya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga boss na malaking bagay din yung nagdi-drink kayo ng tubig dito sa radiator nyo. Nakita nyo naman siguro mga boss kung paano ako mag-drain ng tubig dito sa radiator. Napakadali lang naman. Kahit yearly mga boss, okay yon. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, kung okay lang naman sa inyo, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.